Magandang araw po sa inyong lahat, no? Napag-alaman ko po na ako po daw ay na-issuehan na ng warrant of arrest para dun sa non-bailable human trafficking. Well, yan po talaga ang proseso, no? Na matapos na magkaroon ng resolution, ay mag-i-issue ng warrant of arrest ang hukuman para magkaroon siya ng jurisdiction para litisin ang kaso. Ganun pa man, meron po ako mga remedyo na gagawin ko naman po, no? Nandyan po yung motion for reconsideration na alam kong wala ng pag-asa dahil lang pong DOJ ay talagang political. Pero bago po tayo makapunta sa hukuman, ay kinakailangan talaga mag-file ng ganyang motion for reconsideration. So, gagawin po rin po natin yan at bukod pa po dyan ay meron ding remedyo dun sa hukuman mismo, no? Bagamat nabago na po yung rules at wala na po yung tinatawag na determination of probable cause, ay meron pa rin pong karapatan ng isang akusado na humiling sa RTC na pagdidismiss ng kaso dahil nga po sa grave abuse of discretion na tinatawag. Naniniwala po ako na mayroong grave abuse of discretion dahil wala po talagang kahit anong ebidensya na nagpapakita na ako'y nag-recruit at ang pamamaraan ay sa paggamit ng dahas at para pagsamantalahan yung gawain ng tao, no? At wala rin kahit anong ebidensya na nagpapakita na ako po'y nakipagsabuatan sa aking kliyente, no? Ang aking tanging aksyon na naging basihan ng pagsampa ng kaso sa akin ay yung pag-follow up ko daw doon sa lisensya ng Lucky South 99 na request sa akin aking kliyente na si Cassandra Ong. Naniniwala po ako na delikado itong ganitong desisyon dahil wala na pong abogado na talagang magsisiguro na kanilang mga kliyente ay sang-ayon lahat ng ginagawa nila sa batas, no? Dahil ang ating pagpa-follow up lang naman po ay para masigurado nga po na legal ang operasyon ng umuupa doon sa pag-aari ng aking kliyente na si Whirlwind Corporation. Dahil kung yan po ay illegal, pati po yung aking kliyente ay madadawit nga sa mga illegal na gawain. Hindi po yan kriminal, gawaing abogado po yan. So naniniwala po ako na itong kasong ito talaga ay paggigipit sa akin dahil sa aking political na paninindigan, dahil sa aking walang tinag na pagsusuporta sa mga Duterte, at naniniwala po ako na ito'y dahilan para magpalakas pa dito sa aking aplikasyon sa asylum dito po sa bansang Netherlands. So ako po'y uulitin ko, gagawin ko po ang lahat ng remedyo sang-ayon po sa ating batas para mapawalang bisa itong impormasyon labang sa akin for qualified trafficking. At inuulit ko po, wala po akong kahit sinong recruit at wala pong kahit anong ebidensyong sabuatan, at ang tanging dinidiin nila laban sa akin ay yung pagiging abogado ko, pagpa-follow up, pagsisiguro na ang operasyon na umuupa sa kumpanyang aking kliyente ay legal. Sa akin po, hindi po yan kasalanan. Yan po yung obligasyong ubigang. Yan na ginawa ng isang abogado para kaya pa magkakaroon ng abogado. Ang gusto mo nga is kukuha ka ng abogado para legal ang lahat ng mga hakbang na gagawin ng mga kliyente. So wag po kayong mag-alala, napakadami pa pong remedyo na ating gagawin, at samantala po ay talaga naman pong habang nakapinpin ang aking petition for asylum, hindi po sila magtatagumpay na ako po ay i-extradite pabalik ng Pilipinas dahil sang-ayon po dun sa tinatawag na right to non-refuma sa ilalim ng international law. Hindi po ako po pwedeng ma-deport back sa Pilipinas hanggang hindi matapos yung desisyon ng bansang Netherlands kung ako nga po ay bibigyan ng asylum o hindi. At naniniwala po ako na ang pagsampa ng non-bailable case sa dahilan na ako daw po ay nag-follow up ng isang lisensya sa isang pogo na dati-rate ay legal, ay hindi po dahilan para magkaroon ng isang non-bailable charge. So maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta, at makakaasa po kayo, wala po tayong tinatakasan, pati po yung pagsampa ng ating asylum sang-ayon. Lord, handa ka na ba sa chismis, balita at kung ano-ano pang ganap na hindi mo dapat palampasin? Dito sa iLord, walang patumpik-tumpik basta may issue, may update.